Sa mapagpalang umaga nga po sa ating lahat. Tayo po ay dadako na naman muli sa pagpapasalamat. Talagang napakabuti po nating Panginoon. Sa umaga nito na talagang may purpose po ang Panginoon para sa ating lahat. Na tayo po ay papurihan natin, pasalamatan natin sa umaga nito. Ang kanyang pangalan, may taas lamang po sa ating mga buhay, sa bawat isa sa atin. Kaya yun, salamat sa Panginoon. Bago po ako ay dadako sa pasasalamat. Ako po ay muling pasalamat ng ginawa ng Diyos sa aking buhay. Talagang napakabuti ko ng Panginoon. Iyon, salamat po sa Panginoon na talagang sa bagay ito. Muli rin naman po magising na ating mga buhay para sa po ay pasalamatan natin. Kaya yun, alam niyo po sa aking buhay. Nais ko lang po talaga magpasalamat. Bagaman po siyempre sa edad ko na to, yun po ay talagang hindi po nagpapabaya ang Panginoon. Lagi po masiglahan, kapayapaan, dinudulot ng Panginoon sa ating mga buhay. Kapag hindi lang po tayo, makalimot sa Kanya. Kaya yun, alam niyo po, ang papasalamat ko lang po, ang nakalipas ng isang linggo, magdalang linggo po. Kasi, nung pauwi na po ako sa bahay, yun po, kinausap po ako na aking kaibigan na talagang umiiyak po siya. Totoo nga po, talagang kapag tayo ay nasa tayo, di ba may narinig po natin ang tinig ng Panginoon, yun po ay wag na po natin pag-ipatigasin na ating mga puso. Ngayon po talagang sobrang iyak niya po sa akin. Sabi ko, huwag po kayo sa akin umiyak, sa Panginoon po tayo umiyak. Sabi ko na talagang sabi niya po sa akin, sobrang pagsisi daw po niya. Nung mga panahon na mayroon pa po, malakas pa po siya at may kapiran pa po siya. At sa tuwing gayayain ko po siya na sabi ko, tara na, simba na tayo. Ang sagot niya po sa akin, sige na, may pagkakataon pa. Yung sa isip ko, paano po wala ng pagkakataon, hindi na po tayo makapagpuli, wala na po. Kaya yun, alam niyo po, ako man din po, medyo may kurot sa puso ko, pero sa Panginoon ko po iniiwan at hindi ko po siya iniiwan sa panalangin. Kaya alam niyo po, may matungkot man ang mga nakaraan niya na iniyaya ko po siya noon, pero hindi na po pinapahalaga na ating Panginoon. Pero alam niyo po sa ngayon, sobrang pagsisisi na po sa ginawa ng Diablo sa kanyang buhay. At siyempre, kapag tayo ay wala sa Panginoon, wala talaga ang buhay natin. Hindi po natin kaya ang buhay natin. Kaya yun, salamat po sa naranasan ko sa kanyang buhay. Kaya yun, salamat po sa Panginoon na tayong lahat ay nandito ngayon. Na patuloy pong magpupuri sa Panginoon na hindi na po tayo pinagbabayaan. Salamat sa Panginoon. Kaya yun, dadako po tayo sa pasasalamat. Makipagbukas po kayo sa akin sa Mateo. Sa Mateo, chapter 10, verse 32. Sabi niya po, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Ama na sa langit. Ngunit ang sino mang na ikaila ako sa harap ng mga tao ay ikaila ko rin sa harap ng aking Ama na sa langit. Yun, masakit yun. Talagang nakakalungkot po yun. Kaya alam niyo po, salamat talaga sa Panginoon na tayo lahat ay nandito upang lagi po natin ipapakilala ang pangalan natin, Panginoon, sa harap ng tao, maging sa harap ng Ama na sa langit. Kaya yun, salamat po sa ating mga buhay na patuloy po tayo magpasalamat. Tumayo na po ang gusto mong pasalamat. Sabay po ni Sir Mila, katutunan po natin ang buhay ni Pasensya ka na, Agusto Bros. Ako muna. Wala ako siwalat ng pabulit ng Diyos sa buhay ng aking anak na si Jaira kasi pinagtatabaw siya doon sa Bethel sa Babylon. Alam niyo, sabi niya, talagang may lang talaga minanangalan ng mga mamilitit ko. Hindi tayo perfect sa Lord. Hindi tayo perfect ko sa pagkain ng Diyos. Pero alam talaga minanangalan, nanay. Talaga, sabi niya, alam mo nanay kung hindi ako lumipat, baka hindi ako i-jury. Nagagawin sila sa trabaho na. Kasi yung bumagsak sa kanya na mga lalagyan ng mga naka-person, nagaling sa freezer, nagagawin dun sa nasal. 50 kilo bawat grain, yung kapit sa kanya. Inom lang daw siya nakalipat, talagang napakabuti ng Diyos.
talagang walang katulad, walang kapal sa Diyos. Sabi ko, thank you Lord. Sabi ko, hindi pinagtulugan ma-injury. Kasi kung magkataon, sabi ko talagang mabuti ang Diyos na nananamin ng mga pastor natin, kapatiran, kailangan ng Diyos. Tapos, silisin naman kasi magkasama sila dun sa pagkalis. Pagkalis niya, bumagsak din yung train na sabi ko rin, alis na lang kayo dyan kung mapamak ng physical ang katawan. Talagang nandun ang kapitan ng Diyos. Talagang walang katulad, walang kapat. Talagang ang biyayat ng Diyos. Bagamat nandun sila may pagkukulan, wala sila sa loob. Nagpapasalamat din po ako sa buhay ng ating mga Oscar Mark. Nagkamunay sa Medresan sa trabaho ng kasi doon na lang siya nagpupo sa kanilang business na sila may kakapit ng kanyang girlfriend at kaya ang ibang po sa kanilang sila sa atin yung sa kanilang talagang nandun pa rin ang mga biyayat at pagpapalad ng Diyos. Kaya sa Diyos po ang kapuyan. Salamat po sa buhay po ni Mr. Mila. Talagang ang buhay po ni Mr. Mila, yun po ay nasa Panginoon din po. Kaya yun, alam niyo po sa kanyang panalangin lahat. Buong sambahayan ay maliligtas. Nasabi nga po dito sa gawa. 16:31. Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ikaw at ang iyong sambayan. Diba po, sa paglilingkod ni Mr. Mila at pananalangin, talaga po ay lahat ng bagong sambahayan niya ay maliligtas. Di ba po? Amen. Kaya yun, salamat po sa Panginoon. Sino pa po ang gusto mong pasalamat? Sa buhay po na si Ross, kanina pa po salamat. Ano po, Brother Ross? Mapagpalang umaga po sa inyo. Nais ko po pasalamat sa ating Panginoon na ginamit niya sa pastora sa mga bagay-bagay na pangailangan ko na lahat tayo nais kong sundin. Wala akong pinansya. At tinuro ko sa aking pastora na magpatingin sa ENT. Hindi ko lang po masabi, pastora, pautang wala akong alam niyo po, ako po yung nagtatakip ng mga sa nagkakabiyaran sa ENT. Hindi ko malaman kung paano na-introduce yun. Nagpapasalamat po ako dahil sa dasal lang po talaga natutuwa. Lahat ng mga kailangan ko ay yung tulong ilalagay sa iyong puso na parang kay Lord ay magtutupad. Saglit-saglit lang ibibigay niyo agad. Hindi ko nga po maintindihan kung saan galing yung mga pera na yun. Tinatawag, 800, may 2,000. Dahil po, Diyos ko po yun, hindi ko po alam kung paano. Dahil dinasal ko lang po yun. Hinihiling po ang Lord na sana makakatawa yan. Napakahirap po talaga tumatakot mo. At wala naman po alam basta boses. Kaya ni Jesus, na ikaw ay pagpalagi. Amen. Higit pa sa iyo. Higit pa sa iyo. Meron po ba kaya natin? Patuloy po akong nananalaki na sana bumalik yung boses ko. Amen. Para makapag-special out ang number sa chance namin. Miss ko na po yun. Isa pa po, isang buwan na ako din papasalamat kay Afraid ko po. Lahat po ng mga kailangan natin sa tuloy ng buhay po at yung anong gawin na may paniniwala sa ating buhay na Diyos. Ang lahat po ng bagay na pinumalit ang ibibigay po sa inyo. At tulad ng isang buwan po na talagang ang hirap kumita. Yung tanghali na wala pa akong ulan. Nagatid ko sa Montenegro. Hanggang tagay ko rin dati sa ano po kaya ang masakit ko na wala pa akong pambili. Pagbalik ko po, nakakita ko na supot, sinipa ko pa. Sinipa ko
tubig. Kinalig ako po, nakita ko po ay 2 kilo manok. Sabi ko, Lord, naiyak po ako. Pero hindi wala pa ako, pero naiulam na ako. Tunay po yan, nakakasinungalingan. Kaya po ay lapis-lapis na magtiwala sa ating Panginoon. Amen. At lahat po ay inyong kaibigan. Amen. Diyos po po. Salamat po sa bravo kay po ni Brother Ross, talagang napakabuti po ng Diyos sa kanyang buhay. Lalo na pa sa mga pangangailangan niya, yun po ay patuloy niya pong tinutugon. Kaya yun, sabi niya po dito sa, yun, alam niya na po yun, 1 Corinthians 2:9. Hindi pa, di ba po? Panginoon ang siyang nagkakaloob. Ngayon sa kanyang kiramdaman, yun po ay tunay nga pong pinagaling na po ng Panginoon. Sabi niya po dito sa 41, sa awit, 41:10, sa akin ay mahabag kayawi, ako'y kaawaan. Ibalik mo ang lakas ko't kaaway ko'y babalikan. O diba po, nung mga nakaraan si Brother Ross talagang wala pong boses, pero ngayon sa habag ng Diyos mo po dito po. Maayos na po ang kanyang karamdaman. Kaya salamat po. Siguro po, gusto ko pasalamat sa bahay po ni Mama Mar. Magpalang umaga po sa lahat, higit sa ating Diyos. Amen. Alam niyo po nung nakaraang araw, sobrang naawa ko. Gusto ko siya rin ang kabutihan ng Diyos na hindi ko alam kung anong klaseng ininom yung pinipag-ininom. Ininom ako ng gatas, ininom ako ng kape, ininom ako ng turmeric, ininom ako ng soft drinks. Hindi maibsan yung aking uhaw. Siguro naka-30 ang baso ako ng tubig, hindi siya naiibsan. Nung magpapadaling araw na nakatulog ako, sobrang sakit ng aking lalamunan. Parang hindi na kayang iulan ng tubig. Habang ako'y nakapikit na dinadala ko yung ganang pagkaramdam, ano kabutihan ng Diyos talaga, nagtuturo talaga ang Diyos ang mga paraan paano maibsan yung mga bagay na nararamdaman ko. Sabi ko, Lord, kung ako'y lumabis man, patawakin mo ako sa aking isip. Amen. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi mawawalan ako ng tinig, may tendency na pag ako sinip ko ng malakas, matinding sipon, pwede kong maranasan ko yung paghingal, di ko ba, na matagal ko na kinling na wala na siya. Pero nung habang ako'y nakapikit, sabi ng Lord sa akin isip, mayroon kang handi. Di ko ba? Ulit natin sa ang Panginoon, mayroon kang honey babe. Naglumog ako kasi pinatakaw ko yung lalamunan ko ng honey. Hindi ko na sa tinakal, pinatak ko ng rekta. Kasi hindi ako uminom ng tubig. Habang lumilipas yung oras, pakiramdam ko, lumuluwag, nawawala yung sakit. Hanggang sa lahat ng plema ko, ramdam ko na parang ginaw agad. Alam niyo po ba yung instant na gano'n? Hanggang ngayon? Amen. Kasi mo pong karamdam mo sakit ng lalamunan at pakiramdam mo na tutuyo ka lang. Sipon na matindi yung pero dahil sa kabutihan ng Diyos, isang ani bilang pala yung solusyon. Sinisir ko sa inyo, ibigay sa maranasan niyo ito, tinuturo ng Diyos talaga yung sa Spanish family. Sobrang buti ng Diyos, kanya po ang kapurihan. Amen. Salamat po sa Panginoon, sa buhay po ni Mama Mers na talagang hindi po nagpapabaya ang Panginoon para sa kalusugan ng ating Mama Mary. Kaya yun, salamat po sa kanyang buhay. Sabi nga po niya dito sa awit 55 verse 22. Ilaga kayawi iyong suliranin, alalayan ka, ipagtanggol rin ang taong matuwid, di niya bibiguin. O, kita niyo po, Bible na po ang sabi niya sa salita ng Panginoon, na talagang kung maging matuwid ka sa harapan niya, hindi ka niya pababayaan. Patuloy kang patatagin, palakasin. Diba po? Kaya yun, salamat sa ating Panginoon na talagang tinitingnan niya po yung talagang laging tapat sa kanyang kalooban, sa kanyang harapan. Kaya yun, isa na lang po sa buhay po ni Kuya Junel. Palakpakan po natin ating Panginoon sa buhay po ni Kuya Junel. Ako parang mabilis sa inyo lahat. Gusto ko lang din magpasalamat sa Diyos na totoo talaga na kinakontrol ng Panginoon yung mga sitwasyon sa buhay natin. Gusto ko rin magpasalamat sa Panginoon. Yung nangyari kahapon, nung pauwi kami galing trabaho dito ko,
nung pauwi kami noon, dadaan kami ng Bulacan eh. Yun. Tapos, nung habang pauwi kami, andan ko na may huli sa Paligtas Resort. And yung ang pauwi kami, sakto nga nakita namin na may huli. And sabi ko sa tito ko na, paano kaya wala akong lisensya, wala na akong helmet. Pero salamat sa Panginoon kasi nakaredy yung motor ko eh. May helmet sa loob, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi may dala-dala din kami helmet. Bali dalawa na helmet ang dala namin. At yung habang papunta kami doon sa mga pulis na yun, nire-ready ko na yung sarili ko na possible na impound yung motor ko, magkaroon ako ng violation, magbayad ako. And nung pinarahan na kami ng mga pulis na yun, siyempre medyo kinakabahan eh. Pero salamat sa Panginoon kasi inokontrol niya yung emotion ko eh. Hindi ako natatakot, wala akong nararamdamang tensyon. And yun yung pinahinto na kami. Siyempre, chinek yung laman ng motor ko eh. Yung papel, plaka, nakarehistro. At the same time, nung na-check yung motor ko, hiningi naman sa akin yung lisensya ko. No? Sabi ng babae, police, may lisensya ba ako? Sabi ko, ayun na, tagilid ko ako dyan eh. Tapos sabay pa kami sa likod eh. Tapos sabi, student license, may mga ba? Sabi ko, wala rin ko eh. Sabay kami ulit. Tapos sabi, anong ID mo? Sabi ko, wala akong ID boss eh. Sabi na, yung ID ko nasa cellphone. Tapos parang nagkabiruan kami, no? And habang nag-uusap kami, parang nagkakapalagayan kami ng loob. Tapos sinasabi, yung bata mo ba? Tapos sabi ko, parang na ano kasi. Tapos, ayun nga, nagkakwentuhan kami. Tapos sabi ko naman na, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi ako nagka-violation. Kumbaga, hindi ako nagbayad ng kahit anong, alam ko may violation ako eh. Salamat lang din sa Panginoon kasi parang piling ko naging maluwag sila sa akin. Yun lang ang salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon sa buhay po ni Kuya Daniel. Alam niyo po, pag nasa Panginoon, hindi niya po talaga papabayaan. Patuloy po siya itinatago sa kanyang likuran upang hindi po siya makita. Pero katulad yan, mga kaparaanan ng away, di ba po? Kaya yun, salamat po sa buhay po ni Kuya Daniel na patuloy po siyang iniingatan ng ating Panginoon. Kapag ikaw ay talagang laging sumusunod sa kalooban ng Panginoon, talagang hindi ka po niya pababayaan. Ang Diyos ay palaging nandyan sa tabi mo upang ikaw ay babantayan. Di ba po? Kaya yun, pasalamat po tayo sa ating Panginoon na talagang ano man po ating ginagawa, hindi niya po pinababayaan. Kaya yun, salamat po Panginoon na mayroon pong tayong Diyos na palaging nilalapitan na ano man po ang ating mga buhay o mga problema, mga suliranin, pagdating sa mga sitwasyon na hindi po natin kaya, siya po ang nag-aayos. Di ba po? At siya po ang kumikilos sa mga buhay ng bawat isa sa atin. Kaya yun, salamat po sa buhay po kayo din na talagang totoo nga po na tunay nga po na pasalamatan natin lagi ang Panginoon at siya lamang po talaga ang marapat na pasalamatan. Bagaman po, siyempre, nakakaranas tayo ng mga blessing, mga biyaya, pero ang una natin pasalamatan ang Panginoon. Kaya yun, salamat po sa ating Panginoon na wala na po tayong oras, hindi po tayo pwedeng lumagpas. Kaya yun, sa susunod, ay magpapasalamat. Doon na lang po kayo magpasalamat. Kaya yun, ibigay ko na po ang susunod na tayo, natatayo sa buhay po ni Bradoy. Ang pangako natin Panginoon, na kanya po ipapahayag.